Paano lumalim sa pagkaunawa ng Biblia? So, tunghayan po natin yan dito sa ating part 3. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. Now, ang gusto niyo po ng mga devotions na practical, doon po kayo sa last year. Ngayon po kasi ay Seminary Edition, so medyo mabigat po yung ating mga talakayan. Pero lalalim po talaga tayo sa pagkakaunawa ng Biblia. At para po tayo nagtutour sa seminaryo. Now, yung topic po natin ngayon ay Covenant of Works. Kahapon po, pinag-usapan natin yung Covenant of Redemption. Pag sinabi po natin Covenant, kasunduan. Pag sinabi natin Covenant of Redemption, ito yung kasunduan ng Trinity. Father, Son, and Holy Spirit. Nag-usap-usap na sila before the creation of the world. Tayo ang iniisip natin, nagagawa tayo ng sarili nating plano, nag-iisip tayo minsan, ang ganda-ganda ng plano natin, pero masama yung nangyayari sa atin, no? Pero yung Trinity, pinag-usapan na tayo, pinag-desisyonan na tayo, pinagplanuhan na tayo long time ago in the eternity past. Pinag-isipan, pinagplanuhan tayong gawa ng kabutihan. Isipin niyo po yan. That's Covenant of Redemption. Plinano ng Diyos na iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan at sa resulta ng kasalanan. Kung yun po ay kapahamakan. So, meron pong pagliligtas. Kailan po nangyari yun? Pinag-usapan nila yon sa, walang hanggan, no? Before the beginning of time. Yung ating pong tatalakayin ngayon ay patungkol naman po sa Covenant of Works. Yung Covenant of Works naman po, ito naman po ay agreement, kasunduan ng Diyos at ni Adan. Meron silang kasunduan. Meron kasunduan yung Diyos tsaka yung humanity. Yung sangkatauhan ng representative nila ay si Adan. So, si God at si Adan yung nag-uusap. So, yan po yung Covenant of Works. Meron silang agreement. Ano po yung agreement? Sabi ng Diyos kay Adan, Adan, ikaw yung gagawin kong ruler. Tandaan mo, Adan, ha? You're created in the image of God. Nilikha kita ayon sa aking imahe. Kaya, basically, ire-represent mo ako. You will be the ruler of creation. Ako talaga, si God talaga yung ultimate ruler. Si Adan yung, kumbaga, vice-regent. Sipin natin, governor tsaka vice-governor, president and vice-president, no? Mayor and vice-mayor. Si Adan para siyang created in the image of God eh. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, take dominion, rule. Ibig sabihin, mamahala ka kung paano namamahala yung Diyos. So, God is ruling through Adam. So, sabi ng Diyos kay Adan, Adan, okay, may partnership tayo ha. Magro-rule ako sa pamamagitan mo. Now, you will be blessed in every way. Pagpapalain talaga kita, Adan. Pero, you have to obey me. Susunod ka sa akin. And you know the story. Dito sa kasunduan na ito, si Adan po nagrebelde sa Diyos. Hindi siya sumunod sa Diyos. Sabi po rito sa Genesis chapter 2, verse 16 and 17, And the Lord God commanded the man, Adan, you are free to eat from any tree in the garden. Lahat, napakaganda ng hardin. Ang dami mong pwedeng kainin. Lahat yun pwede. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka, Adan. Listen to me. Nag-usap sila, nagkaroon sila ng kasunduan, nagkaroon sila ng agreement, ng covenant. Kapag sumunod sa Diyos, merong buhay na walang hanggan. Pag sumuway sa Diyos, merong kamatayan. So, merong mga consequences po dyan. Now, ito po yung ating definition ng Covenant of Works. It refers to the agreement between God and Adam before the fall. Kaya ito po yung sa timeline natin, bago magkasala si Adan. So, before the fall. By the way, ito pong pula na ito, creation, fall, redemption, completion. Yan po yung istorya ng buong Bible. Kapag alam mo yung apat na yan, lumikha ang Diyos, nahulog ang tao sa kasalanan, tinubos ng Diyos yung tao, at gagawin ng Diyos perfect muli yung mundo at yung creation. Alam mo na yung buong Bible pag alam mo yung apat na words na yan. So, balik po tayo rito sa Covenant of Works. It refers to the agreement between God and Adam before the fall, in which Adam, acting as the representative of humanity. So si Adan yung representative nung nagkaroon sila ng agreement. Representative ng humanity.
was promised eternal life and blessing upon the condition of perfect obedience and death upon disobedience. So, Adan, pag sumunod ka, ikaw at yung buong sangkatauhan magbe-benefit. No? Mabubuhay kayo ng walang hanggan sa paraiso. Pero pag sumuway ka, ikaw at ang lahat ng nire-represent mong sangkatauhan, mahuhulog rin sa kasalanan, mahuhulog sa magsasuffer, magkakaroon ng papasok ang kamatayan dito sa creation, and you will suffer a lot. So, everything is hung in the balance sa buhay ni Adan. Kaya po ito po yung teaching natin ngayon, no, patungkol sa covenant of works. Adam is the head of humanity. Nung nilikha ng Diyos yung unang tao, si Adan at Eva, si Adan, representative natin siya. Siya yung head of humanity. Kaya pag nagkasala si Adan, dama yan hanggang sa lahat ng ipapanganak galing kay Adan at Eva. Sila yung first parents natin. So, pag nagkasala sila, lahat ng mga anak nasa ilalim din ng kasalanan, nasa ilalim din ng kamatayan. Kaya sabi rito sa Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as sin entered the world through one man, yung pumasok yung kasalanan dito sa mundo sa pamamagitan ng isang tao lang. Hindi po yan kanya-kanyang kasalanan, ha? Sa pamamagitan ng isang tao, tos damay-damay na lahat. Lahat tayo naging makasalanan. Now, hindi naman natin pwedeng isisihin si Adan kasi dahil tayo yung mga anak niya, tayo rin, by our own will, gumagawa ng kasalanan. Patay na si Adan. Wala na siya. Tayo na lang nandito sa mundo. Pero pinipili pa rin natin gumawa ng kasalanan. Kaya hindi natin pwedeng sisihin si Adan na siya lang yung sanhi. Tayo rin gumagawa ng sariling kasalanan. Kaya sabi dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat, pati tayo. So, Adam is the head of humanity. Pangalawa po, God requires perfect obedience. Nung nandun sa hardin si Adan at Eva, ang requirement ng Diyos sa kanila, you have to obey perfectly. Ibig sabihin, wala pa namang kasalanan nun, papanatilihin lang ni Adan at Eva na yung kanilang pagsunod sa Diyos, perfect obedience. Anong mamanahin nyo? Eternal life. In paradise, napakaganda ng agreement na yun kung hindi sila sumuway. And number 3 po, suffering and death entered creation. Dahil sa kanilang pagsuway, doon sa kanilang covenant o kasunduan o kontrata sa Diyos, at mas pinili nila yung kasalanan, sumuway sa utos ng Diyos, yung suffering and death. Kaya po merong suffering sa mundo, merong death sa mundo, hindi yan original design ng Diyos. Nangyari yan dahil pinili ng tao na sumuway sa Diyos. Ang tao ang pumili sa suffering and death. Ang tao ang pumili ng pagsuway ng kasalanan at lahat ng naging resulta ng kasalanan na, mga paghihirap at pagdurusa dito sa mundo. Suffering and death entered creation. Kaya sabi dito, therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Paano natin ito i-apply sa ating mga buhay, no? Meron tayong kasunod nito yung kasunod nito ay covenant of grace. Kaya, hindi mo maintindihan kasi yung covenant of grace pag hindi mo naintindihan yung covenant of works. At hindi mo maintindihan yung buong Bible if you don't understand these 3 main covenants. Yung kasunduan ng Trinity, covenant of redemption, kasunduan ng Diyos at si Adan, covenant of works, kasunduan ng Diyos sa pamamagitan ng God and His people through Christ Jesus. Yan po ay covenant of grace. Bukas po natin tatalakayin yan. Now, paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? 3 C po. Number 1, compare yourself to God's standard. Bakit ito pumasok dito? No? Compare yourself to God's standard. Alam niyo po, dito sa covenant of works, dito sa drawing natin na ito, dito niyo makikita yung standard ng Diyos. Ang standard ng Diyos, perfect obedience. Kaya lahat tayo, according to Romans, lahat tayo mga makasalanan. Lahat tayo hindi mabuti sa harapan ng Diyos. Nakakalungkot lang, actually maraming guilty po rito, maraming tao ang tingin nila mabuti sila sa harapan ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi kinukumpara nila yung sarili nila sa mas masamang tao kaysa sa kanila. Kinukumpara nila yung sarili nila sa kapitbahay nila na chismosa, mga kaibigan nila na masamang ugali, kinukumpara nila yung sarili nila sa mga kriminal. Natural, magiging mabuti ka, magiging mabuti ang tingin mo sa sarili mo. Pero tandaan natin, dito sa covenant of works,
Ang standard ng Diyos, perfect obedience. Kailangan masunod mo lahat ng kanyang pinag-uutos. Kaya kapag kinumpara mo yung iyong sarili sa requirement ng Diyos, sa standard ng Diyos, lahat talaga tayo makasalanan. Lalabas makasalanan. Kaya alam niyo po, maraming tao ang feeling nila pupunta sila sa presensya ng Diyos, they are saved, ligtas sila, pupunta sila sa presensya ng Diyos ng pangwalang hanggan, no? Feeling nila pag umarap sila sa Diyos, they are good sa standard ng Diyos. Hindi po. Walang mabuti sa standard ng Diyos, si Kristo lang. Kaya huwag po natin ikumpara yung sarili natin sa iba kasi lalabas tayong mabuti. Ikumpara natin yung sarili natin sa standard ng Diyos para lumabas tayong masama. Bakit importante yon? Kasi pag nakita natin, nanalamin tayo, nakita natin yung standard ng Diyos, salamin kasi yung standard ng Diyos eh. Para pag nakita natin yung standard ng Diyos, nasalamin natin yung ating sarili, nakita natin yung ating sarili na makasalanan at masama, doon pumapasok yung pagsisisi. Sabihin natin, Lord, forgive me, patawarin niyo po ako. Kailangan ko pala si Kristo sa buhay ko. Masama pala ako, may sakit pala ako, kailangan ko ng doktor. Ganun po yun eh. Hanggat hindi ka nananalamin, hindi mo makikita ang iyong sarili. Kaya po, yung standard ng Diyos, salamin yan eh. I-compare mo yung sarili mo sa standard ng Diyos para makita mo yung sarili mo na masama. At pag nakita mo yung sarili mo na masama, sasabihin mo, Lord, kailangan ko si Kristo kung saan merong kapatawaran ng kasalanan. Number 2, contemplate the gravity of sin. Pag-isipan nating mabuti kung gaano kabigat ang kasalanan sa harapan ng Diyos, to the point na nagkasala si Adan at Eva, pinalaya sila sa hardin ng Eden at sila'y dumanas ng paghihirap hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang buhay, meron pang kamatayan. At ang kamatayan po sa Biblia, 3 po yan. Kamatayan, ibig sabihin yan, separation. Humihiwalay yung espiritu mo sa laman. Okay? That's separation. Yung literal na namatay ka physically. Meron pang spiritual death. Ito yung nahiwalay ka sa Diyos, separation from God. Meron pang eternal death. Ito yung walang hanggang pagkakawalay sa Diyos. Ganyan po kabigat ang kasalanan. And we have to contemplate, pag-isipang mabuti, gaano ba kabigat ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Minsan po kasi, ang kasalanan, dahil pangkaraniwan natin siyang ginagawa, ang gaan-gaan na lang gawin, pinapamuhay natin araw-araw, may kasalanan ginagawa tayo, araw-araw, nasanay na tayo, naging light na lang, naging magaan na lang. Mga kapatid, isipin natin mabuti, isang kasalanan ni Adan, ganun kabigat sa harapan ng Diyos. Kumain lang ng pinagbabawal na bunga, pero sa harapan ng Diyos, sobrang bigat nun. Yun po yung gravity of sin. Napakabigat ng kasalanan. We don't take sin lightly. Hindi natin pag may kinagawian tayong kasalanan, okay lang yan. Simple lang naman kasalanan yan. Hindi pwedeng ganun eh. Sa Diyos, yung kasalanan na maliit para sa atin, napakalaki na sa harapan ng Diyos. Pangatlo po, cherish the greatness of the covenant of grace. Kung gaano naman grabe yung kasalanan, mas dakila at mas grabe yung biyaya ng pagpapatawad ng Diyos. Mas malaki pa rin ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa ating mga kasalanan. Yan yung chine-cherish natin. Yan yung binibigyan natin ng importansya. Kaya po pag binasa po natin Romans, no, chapter 5, sabi po rito, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayon din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. Mga kapatid, salamat sa Panginoon kasi bagamat napakabigat ng kasalanan natin, sometimes we take sin lightly, pero sa Diyos napakabigat ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos kasi mas malaki pa rin yung kanyang pag-ibig. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan na hindi kayang burahin ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mas mayaman ang biyaya at habag ng Diyos. Cherish the greatness of the covenant of grace. Yan po yung pag-aaralan natin bukas. Now, para po sa ating discussion, since God requires perfect obedience, what does that reveal about us? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Our Father in heaven, you are holy, and your standard is perfect. When I look at myself, I see how far I fall short. I see my sin and its consequences, and I am humbled.
But I thank you for Jesus, my Redeemer, who fulfilled what I could not. Help me to understand the weight of sin, so that I may cherish your grace even more. Teach me to seek Christ daily, to rely on Him, and to rest in His finished work. Let my life reflect gratitude for your mercy. Thank you for the covenant of grace that saves me. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin, si Sir Hubert. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Mga kapatid, pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.